Kailangan ba talaga naming bumalik sa Ukraine? Ito ang madamdaming tanong ni Anastasia, isang maganda at matalinong estudyante mula sa Kyiv University, habang naglalaho ang kanyang mga luha sa aking harapan. Ang mga elite ng medikal na Ukraine, matapos dumalo sa isang medikal na kumperensya sa Seoul, ay sumakay sa isang direktang flight pabalik. Habang lumilipad sila sa himpapawid malapit sa Bashi Channel, nagkaroon ng malubhang aberya ang makina ng kanilang eroplano na nagpilit sa kanilang magsagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na internasyonal na paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA sa Maynila, Pilipinas. Alam niyo ba, ang magagandang Ukrainian students na ito na hindi alam ang tungkol sa Pilipinas ay biglang nagdeklara ng kanilang pagtanggi na bumalik sa kanilang bansa 5 araw lamang matapos ang hindi inaasahang emergency landing. Ang nakakagulat na kaayusan na nasaksihan nila sa paliparan, ang himala ng karanasan sa ospital at higit sa lahat ang matinding epekto ng isang lipunang walang digmaan ng kapayapaan. Ang aming tahanan ay nandito. Pakiramdam ko, ang Pilipinas ang tunay naming tahanan, hindi ang Ukraine. Ang mga salitang ito ng mga estudyante ng medisina ay yumanig sa gobyerno ng Ukraine at nagdulot ng internasyonal na talakayan. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong nabuhay sa takot sa digmaan ay nagsimulang tawagin ang Pilipinas na kanilang pangalawang bayan? Ngayon, hayaan ninyo akong magsalita. Ako si Chen Yijun at sa loob ng 2 taon, nagsilbi ako bilang coordinator para sa Ukraine-Taiwan Medical Exchange Program at nasaksihan ko mismo ang bawat sandali ng mga pangyayaring ito. Ang emergency landing sa Maynila. Magandang araw. Ako si Chen Yijun. Sa nakalipas na 2 taon, ako ay inatasan ng Department of Health na pangasiwaan ang palitan ng medikal sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Nag-major ako sa International Healthcare Cooperation sa University of the Philippines College of Medicine. At dahil sa kaalaman ko sa Russian at Ukrainian, nakatulong ako sa maraming Ukrainian medical students na mag-aral sa Pilipinas. Ngunit ang aking karanasan noong Nobyembre ng nakaraang taon ay lubos na nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Noong hapon na iyon, nakatanggap ako ng tawag tungkol sa isang emergency sa NAIA. Ang eroplano na sinasakyan ng mga medical students mula Seoul patungong Kyiv ay napilitang mag-emergency landing sa Maynila dahil sa aberya ng makina. Sakay nito ang 16 na piling babaeng medical students mula sa Kyiv University, Kharkiv National University at Dnipro Medical University. Ang leader ng grupo, si Anastasia, ay isang 22 taong gulang na ika-4 na taon sa Kyiv University College of Medicine. Isa siyang talento na nakapag-publish na ng papel tungkol sa Pilipinas sa isang internasyonal na medical journal. Kasama rin niya si Katerina, 21 taong gulang mula sa Kharkiv University at si Oksana, 20 taong gulang mula sa Dnipro University. Sila lahat ay mga kabataan na inaasahang maging kinabukasan ng medikal na larangan ng Ukraine. Kakatapos lang nilang dumalo sa East Asian War Medicine Symposium sa South Korea, kung saan nagbigay sila ng ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pagbagsak ng healthcare system dahil sa digmaan. Pauwi na sila, at ang orihinal na plano ay direktang bumalik sa Kyiv at magsimula ng kanilang internship sa ospital kinabukasan. Ngunit, dinala sila ng kapalaran sa Pilipinas, isang hindi kilalang bansa. Habang lumilipad sila sa Bashi Channel, biglang tumunog ang alarm ng makina. Nang ipahayag ng piloto ang emergency landing, ang mga estudyante ay binalot ng matinding pagkabalisa. Ikinuwento sa akin ni Anastasia sa huli, sa sandaling iyon, handa na kaming mamatay. Matapos makawala sa digmaan, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa at ngayon mamamatay kami sa isang aksidente sa eroplano. Gayunpaman, ang emergency landing sa NAIA ay naging nakakagulat na maayos. Ang tumpak na gabay ng control tower, ang maayos na sistema ng emergency landing, at ang mabilis na tugon matapos ang paglanding lahat ay nangyari sa isang nakamamanghang koordinasyon. Ang epekto ng kaayusan sa paliparan. Habang bumababa sa eroplano at naglalakad patungo sa terminal, ang kaba ng mga estudyante ay unti-unting napalitan
ng pagkamangha. Bagamat ito ay isang emergency sa hating gabi, ang lahat ng pasilidad sa paliparan ay gumagana ng perpekto. Una, ang tugon ng mga tauhan ng paliparan ay nakakagulat. Sa kabila ng hindi inaasahang sitwasyon ng emergency landing, hindi sila nataranta at nagtrabaho ng organisado. Isang interpreter na nagsasalita ng Ukrainian ang nakarating sa loob ng 10 minuto, nagbigay ng detalyadong paliwanag sa mga estudyante at pinakalma ang kanilang takot. Hindi mangyayari ang ganoon kabilis na tugon sa iba't ibang wika sa paliparan ng Kiev, sabi ni Katerina na may pagkamangha. Ang immigration process ay pinasimple din bilang espesyal na pagsasaalang-alang. Ang proseso, na karaniwang tumatagal ng ilang oras, ay natapos sa loob ng 30 minuto. Ang pagkuha ng bagahe ay napakabilis din. Ang bagahe ng lahat ng 16 na tao ay naihatid nang walang nawawala. Hindi ko pa nakita ang ganoong kahusay na tugon kahit sa mga paliparan sa Europa, ang sabi ni Oksana na humahanga. Ang pinaka-nakakabighani ay ang pag-aalaga ng mga tauhan ng paliparan. Nagbigay sila ng libreng merienda at inumin para sa mga estudyante na pagod dahil sa mahabang flight at stress ng emergency landing. Nag-alok pa sila na mag-ayos ng hotel at rebooking ng flight kinabukasan, parang panaginip na makatanggap ng ganitong makataong pag-aalaga sa Ukraine na nasa digmaan, sabi ni Anastasia habang tumutulo ang luha. Isang sulyap sa kapayapaan sa gabi ng Maynila. Sa bus mula sa paliparan patungo sa hotel na humaling ang mga estudyante sa tanawin sa labas ng bintana. Kahit lagpas na ng 2:00 ng madaling araw, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang kalye. Sa Kiev na nasa digmaan, mayroong curfew at ang mga kalsada ay lubos na madilim. Napakalakas ng pagkakaiba. Ang 24 oras na operasyon ng convenience store ay nagbigay ng malaking epekto sa mga estudyante, maliwanag at malinis sa hating gabi, at nakikita ang isang batang babae na nagtatrabaho mag-isa. Ito ay isang imposibleng senaryo sa kanilang karanasan sa digmaan, isang senaryo ng mapayapang pang-araw-araw na buhay. Nang makarating sila sa hotel sa Makati, ang unang impresyon ng mga estudyante sa Pilipinas ay naging kritikal. Ang mga tauhan ng hotel ay nagbigay ng taos-pusong pagbati, isinasaalang-alang ang sitwasyon ng digmaan sa Ukraine. Nag-alok pa sila ng upgrade ng kwarto at libreng almusal bilang espesyal na pag-aalaga sa mga biktima ng digmaan. Ang kagamitan sa kwarto ay ikinagulat din nila. Japanese-style bidet, automatic curtains, at high-speed Wi-Fi. Hindi nila mararanasan ang ganoong kaaliwan sa Ukraine dahil sa kawalan ng kuryente dulot ng digmaan. Si Anastasia, habang nakatanaw sa tanawin ng gabi ng Maynila mula sa bintana, ay mahinang nagsabi, "Hindi ako makapaniwala na mayroong ganito kapayapa at magandang mundo." Ang himala ng Philippine Medical System. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang tunay na karanasan sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan ang airline at sinabing aabutin ng oras ang pagkukumpuni ng eroplano at kailangan nilang manatili ng hindi bababa sa 5 araw. Sa simula, nalungkot ang mga estudyante, ngunit mabilis nilang tinanggap ito bilang isang mahalagang pagkakataon. Inalok ko ang mga estudyante na bisitahin ang Philippine Medical System dahil naniniwala ako na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na matuto tungkol sa advanced na healthcare ng Pilipinas. Una, binisita namin ang Philippine General Hospital, PGH, sa University of the Philippines College of Medicine. Pagpasok pa lang sa campus, lumiwanag ang mukha ng mga estudyante. Ang malawak at magandang campus, ang state-of-the-art research facilities, at higit sa lahat, ang mapayapang kapaligiran kung saan ang mga estudyante ay maaaring mag-focus sa kanilang pag-aaral nang walang alalahanin. Ang 24 oras na pagbubukas ng aklatan ay nagpaantig sa kanilang damdamin. Ang kapaligiran kung saan ang mga estudyante ay maaaring mag-aral ng ligtas kahit hating gabi ay isang luho na hindi nila maisip sa panahon ng digmaan. Sa pagbisita sa research laboratory, humanga sila sa pinakabagong medical equipment at sapat na pondo para sa pananaliksik.
Si Anastasia ay napaluha nang makita ang pinakabagong MRI scanner. Sa Ukraine, ang ganitong mga kagamitan ay inilipat mula sa ospital o nawasak sa pambobomba. Dito, maaari naming gawin ang tunay na medikal na pananaliksik na nagliligtas ng buhay, sabi niya. Ang talakayan sa mga propesor ng UP ay nakaka-impluensya rin. Ang mga propesor na aktibong nakikilahok sa internasyonal na palitan ay detalyadong ipinaliwanag ang espesyal na suporta para sa mga Ukrainian students. Isang scholarship system para mapunan ang pagkawala ng pagkakataon sa pag-aaral dahil sa digmaan, pagbabawas ng tuition, suporta sa pamumuhay, at maging ang seguridad ng kanilang pamilya ay isinaalang-alang. Kung makakapag-aral ako sa ganitong kapaligiran, tiyak na magiging world-class heart surgeon ako at maililigtas ko ang mga taong nasugatan sa digmaan sa aking bayan, sabi ni Katerina sa propesor ng vascular surgery habang tumutulo ang luha. Ang kaayusan at kabaitan ng araw-araw na buhay sa Pilipinas. Kinabukasan, naranasan namin ang Manila Metro Rail Transit System, MRT. Nais kong maramdaman ng mga medical students ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ang malaki at komplikadong istruktura ng North Avenue Station ay nagbigay ng pagkalito sa mga estudyante, ngunit humanga sila sa kalinawan ng mga signage at sa kaaya-ayang English labeling. Ang tanawin sa platform ng MRT ay lalong nakakabighani. Bagamat ito ay rush hour ng umaga, mayroong kahangahangang kaayusan. Lahat ay natural na pumipila sa likod ng waiting line habang naghihintay sa pagdating ng tren. Hindi mo makikita ang ganoong kaayusan kahit sa harap ng istasyon sa Kyiv, sabi ni Katerina na humahanga. Ang mas nakakagulat ay ang tanawin ng dumating ang tren. Ang mga tao sa platform ay natural na nagbigay daan upang makababa muna ang mga pasahero. Walang nagturo sa kanila, ngunit natural nilang sinusunod ang kagandahang asal. Sa loob ng tren, nasaksihan din nila ang isang nakakaantig na eksena. Nang makita ang isang buntis na may sakit. Isang high school student ang agad na nagbigay ng kanyang upuan. Ang ganoong natural na kabaitan ay labis na nagpaantig sa mga estudyante. Sa Ukraine, kung saan ang puso ng mga tao ay naging malamig dahil sa digmaan, bihira nang makita ang ganitong pag-aalala, sabi ni Oksana na may luha sa kanyang mga mata. Ang kagandahan ng puso ng mga tao sa bansang ito ay yumanig sa aking kaluluwa. Ang emergency sa Ermita. Nang makarating kami sa Ermita, naranasan namin ang sikat na pedestrian area, ang tanawin ng libu-libong tao na nagpapalitan ng sabay-sabay ay nakamamangha, ngunit ang natural na daloy ng walang banggaan sa gitna ng siksikan ay kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng hindi inaasahang insidente. Si Oksana, na isang exchange student mula sa language department, ay biglang nawalan ng malay. Ang hindi pamilyar na kapaligiran. Agad akong tumawag sa 911. Nakakagulat, dumating ang ambulansya sa loob ng 4 na minuto. Sa Ukraine, dahil sa digmaan, ang serbisyo ng ambulansya ay paralisado at hindi mo alam kung darating ba ito kahit tumawag ka. Ang bilis ng tugon ay nagbigay ng gulat sa mga estudyante. Ang tugon ng mga emergency personnel ay napakahusay din. Naunawaan nila na ang pasyente ay dayuhan at ipinaliwanag ang sitwasyon sa simpleng Ingles. Mabilis nilang natukoy ang kalagayan ni Oksana at nagbigay ng naaangkop na first aid. Ang kanilang malumanay na salita upang aliwin ang pasyente ay nakaka-impluensya rin. Dinala siya sa Philippine General Hospital kung saan naranasan ng mga estudyante mismo ang emergency medical system ng Pilipinas. Ang pagpaparehistro sa emergency room ay napakabilis. Agad na nagbukas ng espesyal na window para sa mga dayuhang pasyente. Ang mga interpreter para sa Ukrainian at Russian ay inayos sa loob ng 15 minuto. Nawala ang anumang pagkabalisa tungkol sa hadlang sa wika. Ang pagsusuri ng doktor ay maingat at detalyado. Na-diagnose siya na may hyperventilation syndrome dulot ng stress at ang kailangan lang ay sapat na pahinga. Ang bilis ng pagsusuri ay nakakagulat. Ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob ng 20 minuto
at ang ECG ay agad na nabasa. Sa Ukraine, ang parehong pagsusuri ay tumatagal minsan ng ilang araw, kaya humanga sila sa kahusayan. Ang pinakanakakagulat ay ang bayarin sa medikal. Kahit na sila ay dayuhan, ang emergency medical fee ay humigit kumulang 1/4 lamang ng sa Ukraine. Mayroon pang pagbabawas ng bahagi ng bayad bilang makataong pagsasaalang-alang. Bilang isang medical student, naniniwala ako na ang medical system na ito ay isang modelo na dapat gayahin ng buong mundo, sabi ni Anastasia na humahanga. Ang mainit na pakikitungo ng lahat ng tauhan ng ospital ay labis na nagpaantig sa mga estudyante, mula sa doktor, nurse, hanggang sa registration staff. Lahat ay nag-aalala sa dayuhang pasyente na parang miyembro ng pamilya. Nang gumaling si Oksana, sinabi niya sa akin, ang aking pusong sugatan sa digmaan ay lubos na gumaling sa ospital na ito. Hindi lamang ito medikal na teknolohiya, kundi pati na rin ang puso ng pagmamahal sa kapwa. Matapos umalis sa ospital, ang pananaw ng mga estudyante sa Pilipinas ay nagbago ng husto. Hindi lamang nila naunawaan na ito ay isang advanced na bansa, kundi naranasan din nila ang kagandahan ng kaluluwa ng mga tao. Ang kultura at edukasyon ng kapayapaan. Sa ikatlong araw, nag-ayos kami ng itinerary upang maranasan ang kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Binisita namin ang University of Santo Tomas, UST, Faculty of Medicine and Surgery, at tiningnan ang Philippine Medical Education System. Sa aklatan ng campus, humanga ang mga estudyante sa learning environment ng Pilipinas, ang tahimik na study space na bukas hanggang hating gabi, at ang malawak na koleksyon na may access sa pinakabagong electronic journals. Sa Kyiv University, ang aklatan ay madalas na napipilitang lumikas dahil sa air raid alerts. Muli nilang naunawaan kung gaano kahalaga ang kapaligiran, kung saan maaari silang mag-focus sa pag-aaral ng walang alalahanin. Sa research lab, nagulat sila sa sistema kung saan kahit ang undergraduate students ay maaaring makilahok sa pinakabagong pananaliksik. Si Katerina ay bumisita sa laboratorio ng regenerative medicine at nakita ang pananaliksik sa stem cells. Sa Ukraine, ang ganoong advanced na pananaliksik ay lubos na huminto dahil sa digmaan. Dito, maaari akong makilahok sa medikal na pananaliksik na magbabago sa kinabukasan ng sangkatauhan, sabi niya. Ang karanasan sa pananghalian sa student cafeteria ay espesyal din. Ang mga estudyante ay natural na kumakain ng mura at balanseng pagkain. Labis silang naantig sa kapaligiran kung saan maaari silang kumain ng walang alalahanin. Sa Ukraine, dahil sa matinding kakulangan sa pagkain dahil sa digmaan, sarado rin ang mga cafeteria ng universidad. Masakit nilang naramdaman kung gaano kahalaga ang kapaligiran, kung saan maaari silang kumain ng payapa. Noong hapon, bumisita kami sa San Agustin Church sa Intramuros at nakita ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Ang mga estudyante ay lubos na naantig sa solemneng kapaligiran ng simbahan. Ang pagkakita sa mga daan-daang taong gulang na mga gusali na hindi nasira ng digmaan at maingat na inalagaan ay nagparamdam sa kanila ng kagandahan ng isang mapayapang bansa. Marami sa mga simbahan at makasaysayang gusali sa Ukraine ang nawala sa digmaan. Ang pagkakita sa kagandahan ng cultural heritage dito ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng kapayapaan, sabi ni Oksana habang tahimik na nagdarasal sa simbahan. Ang pagtanggi na bumalik. Isang deklarasyon ng puso. Sa ika-4 na araw ng umaga, dumating ang sandali ng kapalaran. Nakipag-ugnayan ang airline at sinabing natapos na ang pagkukumpuni ng eroplano at maaari na silang umalis pabalik sa gabi. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga estudyante ay lubos na naiiba sa inaasahan ko. Sa halip na maging masaya, lahat sila ay nagpakita ng mabigat na ekspresyon. Sa lobby ng hotel, habang naghahanda para umalis, walang nagpakita ng ngiti. Lumapit sa akin si Anastasia at sinabi sa nanginginig na boses, Miss Yijun, kailangan ba talaga naming bumalik? Sa loob ng 4 na araw, nalaman namin kung ano ang tunay na kapayapaan. Napakaganda ng mundo ng walang digmaan at napakainit ng puso ng mga tao.
natagpuan namin ang tunay naming misyon bilang doktor dito. Dito lang namin matututunan ang tunay na medisina na nagliligtas ng buhay. Ang iba pang mga estudyante ay nagpahayag din ng parehong damdamin. Kahit bumalik kami sa Ukraine, hindi namin alam kung kailan kami babombahin. Ang research facilities ay nawasak. Ngunit, sa Pilipinas, matutupad ang aming mga pangarap. Si Oksana ay nagsalita din sa nanginginig na boses. Sa loob ng 4 na araw, nalaman namin ang kagandahan ng kaluluwa ng mga Pilipino. Gusto kong maging isang bahagi ng bansang ito. Gusto ko talagang maging Pilipino. Habang papalapit ang oras ng pag-alis patungo sa paliparan, ang mga estudyante ay nagtipon sa isang bilog, magkahawak kamay at nagsimulang mag-usap. Nang makita ko ang eksenang iyon, napagtanto ko na gagawa sila ng isang desisyon na magpapabago sa kanilang buhay. Tumayo si Anastasia bilang kinatawan at sinabi sa akin, "Miss Yijun, nagpasya na kami. Gusto naming manatili sa Pilipinas. Gusto naming formal na mag-apply para sa imigrasyon sa Pilipinas. Hindi bilang war refugees, kundi bilang mga taong nagmamahal sa Pilipinas at gustong maging doktor dito. Gusto naming maging tunay na miyembro ng bansang ito." Naguluhan ako. Bagamat lubos kong naiintindihan ang kanilang damdamin, may mga isyu pa sa bisa at legal na proseso. Gayunpaman, ang determinasyon ng mga estudyante ay matatag. Makikipag-ugnayan kami sa Universidad sa Kyiv at mag-apply para sa leave of absence. Ipinaliwanag namin sa aming pamilya na magsisimula kami ng bagong buhay sa Pilipinas, dagdag ni Katerina. Si Oksana ay puno ng determinasyon. Perfectly naming pag-aaralan ang Filipino at Chinese. Ipapasa namin ang Philippine Medical Board exam at mag-aambag sa healthcare ng bansang ito. Gagamitin namin ang sakit na natutunan namin sa digmaan upang iligtas ang mga pasyente sa Pilipinas. Ang pangarap na naging katotohanan. Sa bus patungo sa paliparan, nag-usap ang mga estudyante tungkol sa kanilang bagong buhay sa Pilipinas. Wala na ang kanilang pagkabalisa sa pag-uwi. Napuno sila ng pag-asa. Nang makarating sa NAIA, tumanggi ang mga estudyante na mag-check-in. Ang mga tauhan ng paliparan at ang airline ay naguluhan, ngunit naunawaan nila ang sitwasyon matapos akong magpaliwanag. Agad akong nakipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, Department of Health at mga kinauukulan sa universidad. Tinalakay namin ang posibilidad ng espesyal na pagsasaalang-alang bilang war refugees at long-term residency para sa medical research. Isang himala ang nangyari. Ang ilang medical universities, pinangunahan ng University of the Philippines, ay nagpahayag ng kanilang kahandaang tanggapin sila sa ilalim ng isang espesyal na scholarship system. Ang ekspresyon ng mga estudyante nang marinig nila ang balitang iyon ay hindi ko malilimutan habang buhay. Ito ay isang ekspresyon ng purong kagalakan, ng mga luha at ngiti. Tumakbo sa akin si Anastasia at sinabi, "Miss Yijun, salamat. Natupad ang aming pangarap. Talaga bang maaari kaming mabuhay bilang mga Pilipino?" Sa umaga ng ika-5 araw, formal na sinimulan ng mga estudyante ang proseso ng long-term residency. Bilang war refugees at mga mag-aaral na may layuning medical research, nagsimula sila ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay mabilis na nakakuha ng internasyonal na atensyon. Ang balita na ang lahat ng piling estudyante ng Ukraine ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na maging Pilipino ay naging mainit na paksa sa parehong bansa. Ang gobyerno ng Ukraine ay nagbigay din ng opisyal na pahayag na nagpapahayag ng buong suporta para sa kanilang mga estudyante na gustong magpatuloy sa pag-aaral ng medisina sa isang mapayapang kapaligiran. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpasya ring magtatag ng isang espesyal na sistema sa larangan ng medisina bilang bahagi ng suporta sa war refugees. Ang bagong buhay bilang doktor sa Pilipinas. Ang mga estudyante ay nag-aaral ngayon sa iba't ibang medical universities sa Pilipinas. Si Anastasia
ay nagsisilbing intern sa UP College of Medicine habang nagpapatuloy sa kanyang pananaliksik sa war medicine at emergency medicine. Si Katerina ay nag-major sa cardiothoracic surgery sa University of Santo Tomas, nag-aaral ng mga teknik na makakatulong sa paggamot sa mga sugatan sa Ukraine. Si Oksana ay nag-aaral ng psychiatry sa University of the Philippines, Manila, nagtatrabaho upang bumuo ng mga paggamot para sa post-traumatic stress disorder, PTSD, dulot ng digmaan. Makalipas ang 1 taon, nagkita kami muli. Lahat sila ay lubos na nakasanayan na ang buhay sa Pilipinas, nakikipag-usap sa kanilang mga kaklase na Pilipino sa matatas na Filipino at Chinese. Sinabi sa akin ni Anastasia, Miss Yijun, tama ang aming desisyon, dito lang kami maaaring maging tunay na doktor. Dahil alam namin ang sakit ng digmaan, naiintindihan namin ang halaga ng pag-aaral ng medisina sa isang mapayapang kapaligiran. Iaalay namin ang aming buhay sa healthcare ng bansang ito. Marami sa mga estudyante ay nagsimula ng maghanda para mag-apply para sa Philippine citizenship. Nagkakaisa silang nagsabi, gusto naming maging Pilipino, gusto naming mag-ambag sa lipunan bilang doktor, bilang miyembro ng bansang ito. Ang mga estudyante ay aktibo pa rin sa iba't ibang ospital at research institutions. Ginagamit nila ang kanilang kaalaman sa emergency medicine, cardiothoracic surgery, psychiatry at pediatrics. Habang nag-aambag sa healthcare ng Pilipinas, nagsisilbi rin silang tulay para sa medical exchange sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Ang kanilang presensya ay nagbigay din ng epekto sa maraming Pilipinong doktor, nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makita ang realidad ng digmaan at muling maranasan ang kahalagahan ng pag-aaral ng medisina sa ilalim ng kapayapaan. Patuloy ko silang sinusuportahan, pinoprotektahan ang kanilang bagong landas bilang doktor sa Pilipinas. Kasabay nito, lubos kong naiintindihan kung gaano kaganda ang medikal na simbuyo ng damdamin na lumalampas sa mga hangganan. Ang mga nangyari sa loob ng 5 araw ay nagsimula sa isang hindi inaasahang emergency landing. Gayunpaman, binago nito ang buhay ng 11 kabataang babaeng doktor at nagpalalim sa medical exchange sa pagitan ng 2 bansa. Kahit sa gitna ng isang trahedya tulad ng digmaan, ang pag-asa at pagmamahal sa puso ng tao ay maaaring lumikha ng mga bagong posibilidad. Ito ang pinakamahalagang bagay na itinuro sa akin ng mga estudyante. Kung sa pamamagitan ng kwentong ito, naramdaman din ninyo ang kahalagahan ng ugnayan ng tao na lumalampas sa mga hangganan, magiging karangalan ko. At sana muli ninyong mapagtanto kung gaano kahalaga at kaganda ang bawat araw na natural nating natatanggap ang serbisyong medikal sa mapayapang Pilipinas. Ang dalisay na pag-ibig at pasasalamat na ipinakita ni na Anastasia at ng iba pa para sa Pilipinas, naniniwala ako na dapat din nating mga Pilipino ay ipagmalaki ang ating healthcare system at mapayapang lipunan at pangalagaan ito ng may pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ano ang tingin ninyo sa kwento ng 16 na magagandang Ukrainian students na tumanggi na bumalik matapos ang isang hindi inaasahang emergency landing at ang kanilang bagong buhay bilang doktor? Mangyaring mag-iwan ng mga encouraging message para sa mga bida ng kwento sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood. Yeah.